habang nakafocus ang lahat sa frontline sa Ukraine. Sa kabilang panig ng mundo, sa Karagatang Karibe, inilunsad ni Pangulong Donald Trump ng Amerika ang kanyang unang malaking digmaan. Opisyal na inihayag ng White House ang pagpapatupad ng total at kumpletong naval blockade sa Venezuela. Hindi lang ito basta mga parusa, ito ay isang operasyong militar para pisikal na harangin ang lahat ng daloy ng langis ng rehimen ni Nicolas Maduro. Ang United States Navy ay nakatanggap ng utos na hulihin ang anumang tanker na susubukang maglabas ng langis ng Venezuela na lumalabag sa mga pagbabawal ng Amerika. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa mga tanker na may parusa, kundi pati sa lahat ng tanker na gagamitin ng rehimen ni Maduro para ilabas ang langis mula Venezuela. Inutusan ng White House na mag-focus sa tinatawag na quarantine ng langis ng Venezuela kahit man lang sa susunod na 2 buwan. Bukod pa dyan, sinabi ni Trump na hindi niya balak ibalik ang mga tanker at langis sa mga may-ari nito. At ang pinaka-interesante, buong White House ang nagsasabi na may ninakaw daw ang rehimen ni Nicolas Maduro mula sa mga Amerikano. At hanggat hindi ito na ibabalik, magpapatuloy ang Estados Unidos sa pagsamsam ng mga oil tanker. Pero ang tanong, ano nga ba ang ninakaw ng Venezuela mula sa Estados Unidos ng Amerika? At dito may mga napaka-interesanting pangyayari na gusto kong talakayin kasama ninyo sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpalaganap ng episode sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat. At syempre, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap. Magsisimula ako ng kaunti sa labas ng paksa. Noong Disyembre 10, inaresto na ng United States Coast Guard ang oil tanker na patungong China malapit sa baybayin ng Venezuela. Nangyari ito kasabay ng pagpapalakas ng Washington ng naval blockade sa Venezuela na layuning pabagsakin ang gobyerno ng bansang iyon. Mula noon, nasa kote pa ng Estados Unidos ang 2 oil tanker. Kung dati ay tungkol lang sa mga tanker na may parusa, ngayon ay nag-iba na ang sitwasyon. Sa Venezuela, kahit papaano, sa loob ng susunod na 2 buwan, magkakaroon pa rin. Sabi ng kampo ni Trump, sasakupin na nila ang lahat ng oil tanker na lalabas sa daungan ng Venezuela. Sinabi ng White House na mas nais ng Washington gumamit ng ekonomikong paraan kaysa militar laban sa Caracas. At kahit hindi hayagang inilalantad ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang kanyang eksaktong mga plano tungkol sa Venezuela, pribado niyang pinipilit si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela na lisanin ang bansa. Noong Lunes, sinabi ni Trump na mas makabubuti kay Maduro na bumaba sa pwesto para matigil ang pressure ng Estados Unidos sa Venezuela. Ayon sa White House, umaasa silang haharapin ng Venezuela ang ekonomikong sakuna sa pagtatapos ng Enero kung hindi ito papayag sa malalaking kompromiso sa Washington. Dito nagsimula ang pagdiin sa mga kaalyado ng Venezuela, lalo na ang ugnayan ng Moscow-Caracas. Matagal ng pangunahing kaalyado ng Kremlin ang Venezuela sa kanlurang hemispero, sentrong pinansyal kung saan nilalampasan ng Russia ang parusa sa langis at naililipat ang pera. Ngayon, tinatarget ni Trump ang likuran ni Putin at ang pagsakal sa Venezuela ay isang direktang dagok sa impluensya ng Russia sa rehiyon. Kung walang langis mula sa Venezuela, agad nababagsak ang ekonomiya ng Cuba na lubos na umaasa sa mga supply mula sa Caracas. Sa Cuba, nagsimula na ang malawakang blackout na nagbabanta sa rehimen. Dito, magkakaugnay na ang lahat. Yung pangalawa, mukhang marami na ang hindi na nakakaalala. Ngunit, nagpatupad pa rin si Trump ng 25% taripa sa lahat ng produkto mula sa mga bansang patuloy na nagbebenta. Ito, sa totoo lang, ay isang direktang hamon sa China. Ang Beijing ang pinakamalaking nagpapautang sa rehimen ni Maduro at kinukuha ang langis bilang bayad. Ngayon, sinabi ni Trump kay Xi Jinping na tigilan ang suporta kay Maduro o magbayad ng 25% buwis sa bawat tonelada ng export sa Amerika. Ang naval blockade ng Venezuela ay malinaw na mensahe sa Kremlin tungkol sa Ukraine. Ipinapakita ni Trump sa totoo lang na handa siyang gumawa ng matitinding hakbang na halimbawa hindi nagawa ni Joe Biden noon. Kung hindi tatanggapin ni Putin ang mga kondisyon tungkol sa demilitarized zone na pinag-usapan natin sa nakaraang episode, ang susunod na target ng blockade ay maaaring maging ang Shadow Fleet. Ngayon, Russia sa Baltic at Black Sea. Bakit hindi?
Pangatlo, kung dati ay sinasabi ni Trump na ang digmaan laban sa rehimen ni Maduro ay may kinalaman sa droga at mga migrante, ngayon, simula kalagitnaan ng Disyembre, naghayag ang presidente ng Estados Unidos tungkol sa pagbabalik ng mga ari-ariang di umano'y iligal na ninakaw ng Venezuela mula sa mga kumpanyang Amerikano. Ano ba ang ninakaw ng Venezuela sa Estados Unidos ng Amerika? Ang tinutukoy dito ay pangunahing mga ari-arian ng langis sa rehiyon ng Orinoco Belt, isang malaking basin ng kaparehong pangalan ng ilog sa silangang Venezuela, kung saan matatagpuan ang ilan sa pinakamalalaking reserba ng mabigat na langis sa buong mundo. At noong panahon ng pamumuno ni Hugo Chavez, na namuno sa Venezuela mula 1,999 hanggang 2,000, at 13 nagsagawa ang pamahalaan ng malawakang nasyonalismo ng industriya ng langis. Noong 2007 sa pilitang kinuha ng kumpanyang Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, ang mga ari-arian mula sa mga Amerikanong higante na ExxonMobil at ConocoPhillips, na tumanggi sa mga bagong kondisyon ng pakikipagsosyo sa pamahalaan ng Venezuela na nagtatakda ng paglilipat ng karamihan sa mga shares sa panig ng Venezuela. Nag-invest ang mga kumpanya ng bilyon-bilyong dolyar sa pagdevelop ng mga minahan sa Venezuela. Ngunit iginiit ni Hugo Chavez na ang dahilan ng nasyonalismo ay ang pangangailangang ibalik ang langis sa taumbayan. Ngayon, ang mga ari-arian ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, ngunit malayo ito sa perpektong kalagayan dahil sa matagal ng kakulangan sa pondo, korupsyon at epekto ng mga sangsyong ipinataw ng Amerika simula pa noong panahon ni Obama at lalo pang pinatindi ni Donald Trump. Sa madaling salita, nangyari na ang mga Amerikano ay nag-invest noon ng bilyon-bilyong dolyar para sa eksplorasyon at pagsisimula ng pagmimina sa mga minahan na ito. Nag-invest din sila sa infrastruktura at iba pa. Pagdating ni Luga at Chavez, kinumpiska at nasyonalisa nila lahat, kaya ito na lang natira mula sa mga Amerikano. Diyan na ngayon kumikita ulit ang rehimen ni Nicolas Maduro. Wala naman silang bagong natuklasang mga minahan. Bumagsak ang produksyon ng langis sa Venezuela mula mahigit 3 milyong bariles kada araw noong 2,000 ngayon ay mas mababa na sa 1.1 milyon. Kailangang mamuhunan agad sa minahan para mapataas muli ang produksyon. Batay sa datos ng International Center for Settlement of Investment Disputes, hindi pa rin nababayaran ng Venezuela ang buong kompensasyon sa mga kumpanyang Amerikano. At ngayon, sinabi ni Trump na hinihingi niya sa Venezuela na ibalik ang mga ari-arian sa mga kumpanyang Amerikano. At ang pinakahuling kaso na isinampa sa Korte ng Amerika ay umabot ng mahigit 20 bilyong dolyar na utang lamang sa mga kumpanyang Amerikano. Ngayon, giit ng White House na pangunahing layunin ng operasyon ay paglaban sa narkoterorismo at pagbawi ng mga ari-arian. Dati nang tinawag ni Ministro ng Depensa ng Amerika na si Pete Hegseth ang diktador ng Venezuela na hindi lehitimong lider. At ngayon ay lantad na rin ang layunin ng Amerika na pabagsakin ang rehimen ni Maduro. Naging dahilan pa ang mga kontak ni Trump kay Maria Corina Machado para sa ganitong usapan. Siya ang leader ng oposisyon sa Venezuela na ngayong taon ay tumanggap ng Nobel Peace Prize. Matapos ang anunsyo ng parangal, inialay ito ni Machado sa mga naghihirap sa Venezuela at kay Pangulong Trump sa matibay niyang suporta para sa malaya at makatarungang halalan doon. Iyon ang kanyang sinabi. Ngayon, may senyales sa Washington na bukod sa pagharang ng mga tanker, handa na rin silang simulan ang cyber attack sa oil infrastructure ng Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima para mapabilis ang pagbagsak ng rehimen ni Maduro. Sa mga susunod na linggo, malalaman natin kung magbubunga ng resulta ang kombinasyon ng militar, ekonomiko at diplomatiko na paraan at impluensya. Ipinapakita ng kasaysayan ng Latin America na madalas walang mabilisang solusyon sa ganitong tunggalian, kahit pa may pressure mula sa makapangyarihang bansa. Sa ngayon, nagmamasid tayo kung ano ang susunod. Tatapusin ko na dito. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang at interesante para sa inyo ang episode na ito. Maaari ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Abangan ang susunod.